Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat, whether you are in the Philippines or abroad, di ba? Welcome po sa isa na namang makabuluhan, makabulatlat isip at mahalagang usapan dito sa paborito nyo, paborito kong programa, ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po si Attorney Gabby Concepcion, ang ex-girlfriend ni Attorney Danny Con. Attorney Danny ko naman po, ang abogado. Ang ex-boyfriend. Ang ex-boyfriend. Abogado de Campanilla ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa iyo, Sweetie Pie. Magandang gabi din sa'yo. How was your day? Medyo nakakapagod. Ganun ba? Pero buti meron ka pa ring energy na makarating dito Ay. at sumagot sa mga katanungan ng ibang tao. Buti naman. At meron pa tayong energy. Matapos tayong kumain ng Ano? taba ng talangka. Oo, naku, paborito ko yan. Pero malakas sa carbs. Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung taba ng talangka nang walang kasamang mainit na bagong lutong kanin. Kanin, no? Pero masarap itong galing sa Pampanga. Oo nga. Na Maraming burong salamat. talangka. At saka Hindi, taba ng talangka. May burong talangka yan. din? Hindi, yung talangka na taba, binuburo muna yan. Pagkatapos ginigisa. Akala ko yung burong talangka, yung talagang yung talangka tapos sinisqueeze na. Yes. Kasi yon hindi mo siya ginisa, pero pwede mo na siyang kainin. Pero pag inisqueeze mo siya sa kanin, maitim. Yung Ganun ba? yes, maitim siya na madilaw-dilaw. Okay, pero mas itim kaysa sa dilaw. Pero yung mga Kapampangan, kukunin lang lahat yung at laman at saka taba ng burong talangka, tapos igigisa nila. Tapos nagiging taba ng talangka na nasa bote. Yes. Ngayon na lang tawag ay taba ng talangka. Ang talagang tawag namin ng araw dyan, burong talangka. Gisado. Hindi ko na naabutan yun na. Yes. Ganun ang tawag. O ngayon, meron pang kasamang burong tilapia. Diba? Masarap din. Ang gusto ko lang burong hipon. Masarap din yung burong hipon. Diba? Sarap. Pero kanina masarap yung Parang burong dapat cooking show na lang tayo yata. Oo nga, magluluto tayo. Ano kayang unang-unang iluluto natin? Kare-kare. Pwede. Hindi. Yun ang unang-unang mong kakainin. I'm sorry. Not necessarily lulutuin. But anyway, since wala pa tayong cooking show, balik muna tayo dito Sige. sa Kalimutan na natin, usapang legal. legal tayo ngayon. So, legal. makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal. At usaping batas, tumawag lang po sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. Kung Globe, ang inyong numero, 0954-310-0331. At kung Smart naman, 0961-770-8807. Kung nag-text po kayo ngayon at hindi namin nasagot ang inyong katanungan, huwag po kayong malungkot kasi po ipipila namin at darating ang episode na masasagot din namin yan. Yan, so wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tumpik. Oo, di ba? Question number 1, right away. Naku, ito si Lira, 33 years old. Oh, ngayon naman, mas Davao? malayo na, Davao. Hindi kaya liar ang apelido niya, ang pangalan? Si Chancey Liar, hello sa Davao. UP Mindanao. UP Mindanao, yes. So ito namang si Lyra, magandang araw po, attorney, namatay po. Naku, nakikiramay po kami. Pero namatay ang nanay niya kamakailan at nalaman na may existing personal loan sa bangko. Posibleng may credit to cash or credit card loan din na hindi namin alam dati. Wala po kaming pinirmahan na co-borrower or guarantor at wala rin po siyang naiwan na assets na alam namin para pambayad ng utang. Nais ko po sanang malaman kung may obligasyon ba ang mga anak
na magbayad dito sa naiwang loan ng nasira nilang ina at kung kailangan ito dapat kunin sa estate ng namatay. Naghahanda rin po kami makipag-usap sa bangko kaya gusto ko po sana malaman kung ano ang dapat naming asahan at ihanda. Naku, alam na alam po ni Atty. Daniel ang sagot niyan. Yan ang tinuturo mo? Opo. Yan nga ang tinuturo mo nung una tayo nagkakilala. Estudyante ko po siya. Kinikindatan ako. Walang maniniwala sa'yo. Sagot na. Aha. Yun pong isang namatay, lahat po ng kanyang pagkakautang nung siya'y buhay pa, ay maaari lamang bayaran ng mga naiwanan niyang ari-arian o yung tinatawag nating estate. Estate lang po niya ang mananagot dito. Sa madalit sabi, kung wala pong naiwanang ari-arian ang namatay at mahirap pa sa daga nung namatay, wala na pong magbabayad ng utang. Obligasyon ba ng mga anak na bayaran ang utang ng magulang na namatay? Hindi po. Wala po kayong obligasyon na bayaran ang naiwanang utang ng magulang nyo, ng nanay nyo. Ang magbabayad po niyan ay ang naiwanan niyang ari-arian. Kung may naiwanan po siyang ari-arian, yun po ang gagamitin nating pambayad. Kung wala po siyang naiwanang ari-arian, ay wala na pong magbabayad. Sorry na lang. Ano pong kawawa naman yung bangko na nagpautang, ay ganun po talaga, maglulupasay na lang po sila. Pero usually, kumukuha sila ng insurance. For this. Oo. Parang kung ikaw naman yung depositor, meron kang PDIC. Ayan. Up to 1 million. 1 million na 1 yata. million na ngayon. yata. So anyway, so yun. So malinaw. Mm. Di ba? Doon sa mga naiwang ari-arian. So kumbaga hindi nyo mamanahin ang mga utang, Ang mga utang. ng namatay. So meron tayo ngayong caller on standby, si Sheila, taga Rodriguez, Rizal. Magandang gabi sa'yo, Sheila. Magandang gabi po. Magandang gabi. Anong maitutulong namin sa'yo, Sheila? Yung sa akin ma'am kasi, yung sa deed of sale ng lupa na nabili ng mga magulang ko, patay na po yung both side ng buyer at seller. Pero buhay sila nung nagkabilihan. Yes po, buhay po. Ngayon, namatay po yung nanay ko 2017. Wow, ang Namatay tagal. po tatay ko ng 2024. Mhm. So ngayon, yung sa title po, doon pa rin sa totoong may-ari na pangalan. Yung dating may-ari. Opo, ngayon po, na-advisean kami ngayon dito sa lupa ng GSIS, dapat may patransfer to sa amin bago po ng clearing. Ano ho? Kailangan daw po mailipat muna sa amin yung title po. Mhm. Bago, ano po kasi ito, lupa po kasi ito ng GSIS. Mhm. Tapos, opo, Binili nyo doon Opo. sa dating nakabili sa GSIS. Opo, yes po. Kasi Okay. picture po yung yung babae. Okay. O ngayon, yung nung binili nyo yung lupang yan, ang titulo nasa pangalan na nung dating may-ari. Yes po. Ayan, wala na sa pangalan ng GSIS. Wala na po. Opo. Ngayon, meron kayong deed of sale. Yes po. Opo. So, ano ngayon ang itatanong nyo sa amin? Yun po, bali po, gusto po sana namin ipalipat sa amin kasi po, ang advice po sa amin dapat makakonect kami doon sa dating may-ari. Kaso patay na nga po. Hindi So, ho. ngayon, magtitem- Hindi na nyo kinakailangan kumonekta roon dahil nasa sa inyo naman na ang deed of sale. Hindi ho ba? Opo, nasa amin po. Di pirmado yung dating may-ari, hindi ba? Opo, pirmado po kasi po, ang plan po namin magkakapatid, isa po sa amin sana, ipapatransfer na po sa amin yung pangalan. Opo, Kasi hindi daw po pwede. Hindi ho, pwede yun. Kasi ho, 2 lipat ang gagawin dyan. Hindi ho pwedeng ilipat sa inyo nung dating may-ari. Hindi ho pwedeng ilipat sa inyo directly. Kasi ho, wala na, hindi na siyang may-ari.
Nung yan Opo. ibinenta niya sa mga magulang nyo, mga magulang na ninyo ang may-ari. Sa Opo. yan, minanan ninyo yung lupang yan sa mga magulang nyo. Maski Yes, pa ang titulo ay nasa pangalan ng dating may-ari. Okay, so ang gagawin lang po natin dyan, okay, una, kinakailangang mailipat natin yung titulo mula dun sa dating may-ari sa pangalan ng mga magulang nyo. Dapat ginawa na natin ito noon, pero magagawa naman natin ngayon. Ang kakailanganin po natin dyan ay yung deed of sale na pinirmahan ng dating may-ari. Meron kayo noon, di po ba? Yes po. Yung original po nung TCT na nasa pangalan nung dating may-ari, nasa inyo po ba? Yes po. Ayan. Yes po. Okay. So dapat binayaran po ang capital gains tax niyan. Kung hindi pa nyo nabayaran, pupunta po kayo sa BIR para bayaran yun. Okay po. At tapos Okay po. pupunta rin po kayo, di pagka nabayaran nyo sa BIR, yung capital gains at documentary stamp tax, ay mai-issuehan kayo ng certificate authorizing registration ng BIR. Tapos Okay po. pupunta po kayo sa munisipyo at babayaran naman ninyo yung transfer tax. Okay. Okay At po. pagka nabayaran ninyo yon, ay bibigyan naman kayo ng certificate o clearance nung local government unit ng munisipyo. Ano po? Yes, Okay. yes po. Ay, Yes so po. yun po ang unang set na dokumento na kailangan nyo. Ang pangalawang set ng dokumento na kailangan nyo, ililipat naman natin ang titulo mula sa Mga pag-aari nanay at ng mga namatay ninyong magulang papunta sa inyong magkakapatid. Okay po. Kinakailangan nyo nang pumunta sa abogado at gagawa naman kayo ng extrajudicial settlement. Extrajudicial. Yung extrajudicial Opo. settlement na yon, gagawin ng Opo. abogado, notaryuhin. Pagkatapos ito po ay ipapublish. Okay, pagkatapos po ng publication o during the publication, pwede na niyong bayaran ang inheritance tax naman. Okay Tapos po. babayaran na naman ninyo uli may transfer tax pa yan, pero ang wala lang ay documentary stamp tax. So babayaran Okay niyo yung estate tax sa BIR, babayaran niyo uli yung transfer tax sa city, mabibigyan kayo lahat ng clearances niyan. O pag nasa sa inyo ng lahat ang dokumento, pupunta na kayo sa Register of Deeds. Okay po. Ayan. Tapos ililipat ngayon yung titulo na yan sa pangalan ninyong magkakapatid. Okay po. Okay. Sa attorney kasi may nasabi po sa amin sa munisipyo, yung penalty daw po na 300. Ay, Para masama. saan po ba yun? Bakit ho may... Kasi matagal ng patay. anong tenancy ho kaya yon? Hindi naman agricultural yung lupa. Yun po kasi yung sabi doon na may penalty daw po. Penalty. Akala ko. Opo. May penalty po talaga. Yun nga sanang sasabihin ko kanina, naku, pero maghanda kayo ng kaunting Aha. budget. Kasi may penalty. ang tagal na, meron na yung penalty at surcharge kasi hindi na transfer. Hindi ho, kasi ina-assume ko na in-effect pa ho yung moratorium, Amnesty. yung amnesty. Ang alam ko na extend yung tanongin din ninyo, ang alam ko ho kasi may amnesty pa, pero baka nga nag-expire dun na. sa inheritance tax. Sa inheritance may... Pero dun sa unang transfer, hindi, meron din kasama rin yun. Oo, may amnesty kasama din. rin sa amnesty yun eh. So, tingnan ho ninyo. Saan po kami, sir, attorney magtatanong kung saan po yung Mas may maganda amnesty ho para kasi sa kung inheritance? ang pinakamaganda ho, ang pagtatanungan nyo dyan kung hindi abogado, accountant. or dun sa register of Okay deeds. po. Kaya sa Register of Deeds. Yan, Pero yung munisipyo kasing po. tax niyan, baka hindi ho yung Register of Deeds ang makakaalam. Siyempre, ang makakaalam niyan yung BIR. Pero mahirap magtanong ho sa BIR. Baka mas maganda kung doon kayo magtatanong sa abogado. Oo. Or i-check nyo At sa online, di ba, abogado po amnesty? mismo. Sa amnesty. Kung may tumatanggap po ba attorney dito ng PAW? Nako, pagka ho kasi mga lupa-lupa, ayaw hong tanggapin ng PAW. Sasabihin ng PAW, may pera May kayo, pambayad. may pambayad kayo ng abogado, bumayad na kayo. Okay po. Sige po. Thank you Okay. po. Sige po, maraming Yan lang salamat, po. Sheila. Good luck sa inyo. Opo, maraming salamat Sige, po. Thank you po salamat. Good talaga. God bless night. po. Sige po. O ngayon naman, galing kay Amara from Laguna. Magandang araw, attorney. May concern po kami tungkol sa posibleng scam
kung saan may isang, nako, eto na, Manggagamot. manggagamot, na nakakuha ng tiwala ng pamilya, ng family namin, at nagsimula sa, nako, ano kaya itong mga spiritual rituals na to. Pero kalaunan ay humantong sa paulit-ulit na paghingi ng pera, alahas, at iba pang gastusin dahil sa sinasabing hidden gold na kailangan daw i-ritual para lumabas. Ako, Hindi, siguro, parang gusto ko rin makilala tong... nung sinabi niyang akala ko kasi healer. Ayun Mukhang hindi naman healer, kung di ito ay parang meron siyang gift na nakaka-sense kung nasaan yung mga gintong itinago ng mga duwende at lamang Ano lupa. ba? Oo. Hindi ba pwedeng, yung hapon lang, sino yan? Si Yamashita. Yamashita's Treasure. So, sa tagal daw ng panahon, umabot na po sa pagkalaki-laking halaga na nagastos ng mga kamag-anak namin, ngunit wala namang ebidensya ng sinasabing ginto. At paulit-ulit lang ang dahilan ng paghingi ng pera. May mga screenshot, may GCash transactions, call logs, at barangay police blotter na rin po kami. Nais ko po sanang malaman kung sapat ba ito para makapag-file ng estafa. Naku, siguro may law student to sa bahay o may nakonsultang abogado. May estafa o fraud case at ito po pang dapat naming ihanda o gawin para maprotektahan ng pamilya namin. Opo, di lahat po ng meron kayong hawak na dokumento na kayo'y nagbayad. Opo, edi ipunin lahat ninyo at sampahan nyo ng kaso. Kung merong mga text message na lahat nakalagay yun. talaga doon na Apo. kailangan nyo magbayad para sa ginto na yan. Pero in the meantime, wag na ho kayo magbibigay. Baka kasi nagbibigay pa kayo, talagang Baka parang hindi lang yan posibleng scam. Tunay na scam. tunay na scam yan. Opo. Kasi sinasabi niya, nararamdaman niya, malapit na tayo sa ginto. Isang tapayang ginto yan. Nako. Ako para lang yung local version ng mga Nicaraguan, di ba, scam? Susulat na, naku, Nigerian. Nigerian. Kailangan mo, Nicaraguan, parang roses. Roses yung Nicaragua. Oo. So, kailangan, kasi matagal ka na hindi nagpapadala. Hindi, yung roses Ecuadoran. Ecuadorian. Matagal ka na kasi hindi nagpapadala. Di malapit na sa ating Ay, naku, malapit na. malapit na pong anniversary natin. But anyway, ito kung saan-saan tuloy na pupunta ang usapan. Oo nga. So, yan, posibleng scam talaga yan. At saka, pero tandaan ninyo, napakagaling talagang mang-scam na yan, di ba? Talagang maraming nakakapanloko, gumagamit ng magagandang salita. Kasi ang galing nilang mang-uto. Nauuto po tayo at napapaniwala tayo na talagang ang may ginto. Naku, meron ako mga kamag-anak na naloko din dyan. Oo. Kaya, kailangan talaga huwag kayong maniwala at saka huwag na magbigay ng iba pang pera, di ba? At saka ho kasi pag malaki na, nanghihinayang ka na Kasi sasabihin sa iyo, naku, malapit na ho ito. Kaunti na lang. 2 iri na lang ito na makukuha na natin yung ginto. Siyempre, sasabihin mo, nga, 100 piso lang naman ang hinihingi. Ibigay ko na, kaysa naman sa biglang ma-out ako. Oo. Diba? Kaya dagdag sila ng dagdag, before they knew it, ang laki na pala nung nabitawan nilang pera dun sa treasure hunter na Pero yan. yun na nga, itago nyo lahat ng ebidensya ninyo, yan nga ay posibleng kaso for estafa. Pero wag na kayo magbibigay ha, kasi baka nagbibigay pa kayo. Parang katulad yan ng mga love scam. Naku, Paulit-ulit. huwag kayong paulit-ulit. huwag kayong maniniwala kasi ang dami pa rin nabibiktima, unbelievable. Oo nga. Diba? But anyway, ito, meron na lang tayong isa pang question galing kay Luna from Metro Manila. Magandang araw po, attorney. May concern po ako tungkol sa live-in partner ko na isang sundalo na sa ngayon ay may ibang karelasyon. Sundalo, may baril yan. Pumuputok. Sige. Para kang chicharon. Sandali. Para kang chicharon. May laman. At natin yan. Hindi, sandali muna. Ibaba niyo muna ng sandali. Ay, nako. Na ngayon ay may ibang Karelasyon at sa ngayon
At pareho kaming buntis. Pumuputok talaga. Parehong may laman. Parehong may laman. Ah. At nalaman ko rin po na matagal na pala niya akong niloloko. At may naipundar na siyang ibang pamilya habang kami ay matagal nang magkasama at may mga anak Akala ko na. may naipundar na property. Akala ko Ang din. naipundar, pamilya. Pamilya. Dahil sa sitwasyon, nais ko po sanang malaman kung may legal po akong pwedeng gawin para ma-report or maipaalam ang kanyang personal conduct sa kanyang trabaho bilang sundalo. At kung may epekto ba ito sa kanyang employment. Nais ko rin po sanang malaman kung ano ang rights ko at mga anak ko sa ganitong sitwasyon. Kasal ba sila? Live-in Kaya nga lang. live-in lang eh. Opo, kasi pagka live-in... Baka nga siya yung the other family, hindi kaya. Oo nga, no. Baka pinakasalan niya yung pangalawa. At buntis din. Ngayon, kung kalibiin po kayo, hindi po kayo ang may karapatang magabol. Hindi kayo yung agrabyado. Oh, pero yung mga anak po ninyo, sabi niyo may mga anak kayo eh. Pairs pa lang siyang buntis. May mga anak ng mga iba pa eh, na ngayon ay buntis. Yun po kasi mga anak ninyo, meron silang karapatan maski kayo ay live-in lamang. Ay mga illegitimate pong anak yon, kaya sila ang may karapatang magreklamo kung sila po ay hindi bibigyan ng sustento. So kung hindi na po kayo binibigyan yung mga anak, hindi na po binibigyan ng sustento, pwede po silang magreklamo doon sa hepe, yung kanyang chief, doon sa kanyang, kasi sundalo eh. Ang mga sundalo kasi, meron Yan, silang... conduct unbecoming. Yes, kasi dapat ay gentleman. Ang isang... An officer. Hindi pa opo. siya officer, sundalo lang. Sundalo lang. Yung po mga sundalo ay dapat ay huwaran. Parang mga government employees. Are they considered government employees kung Yes. sundalo? Oo, Oo, kasi diba? sundalo nga sila. Covered sila nasa ng mga- payroll sila. Nasa payroll covered sila. sila ng mga rules. Pero bukod doon, meron pa ring code of conduct ang isang sundalo. Opo. Pagka nagrereklamo, hindi po papayagan ng militar, ng hukbo, na pabayaan ang kanilang mga anak. Opo. Pero sa ngayon, hindi po kayo pwedeng magreklamo, hindi nyo pwedeng basa-basa sa bunutan po yung pangalawang kalibin. Tignan nyo muna, baka yun pa nga ang legal eh. Kaya nga. Kayo sasabunutan nyo. Oo, mas malaking problema kung meron palang legal wife. Oo, diba? Ako, yun talagang pwedeng Apo. i-report. So yun po mga anak ninyo ang magre-reklamo. Okay. Eto na. Ang Closing bilis na. naman. Oo nga malabilis ang panahon talaga. Oo nga. Kaya sa lahat po na nag-text, nag-comment at nag-message sa aming Facebook page, maraming salamat po. Abangan niyo po ang mga susunod nating episode dahil baka ang tanong ninyo ang madi-discuss na natin sa susunod. Well, until then, ako po ang inyong lingkod. Ako po si Attorney Gabby Concepcion, the attorney, not the artista. Oh, Attorney Danny Kumpo, abogado de Campanilla ng Bayan. Maraming magandang gabi po sa inyong lahat hanggang sa susunod nating episode. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla.